So, yun mga boss. Paghahalang hapon po sa ating lahat. Konting kalaban lang po regarding po sa special power attorney. Konting ano lang po, disclaimer po sa mga ano po. Kung pala, hindi po ako isang eksperto, hindi rin po ako abogado. Ito ay base lamang po sa aking experience. At sa mga tutulong ko sa mga seminars, sa mga training seminars. So, yun po, base lang po ito sa mga karanasan ko. Wala po itong, hindi po ako professional na tao. Hindi rin ako talaga abogado. So, pusahan po natin dun sa isang kaalaman po regarding po sa special power of attorney. Sa special power of attorney po ay ito po ay isang dokumento na magpapatunay na kayo ay isang representative ng isang individual na nangangailangan ng tulong na walang kaalaman o walang kakayanan para umarap sa isang kaso o usapin o sa mga legal na pamamaraan. So, papasok po ang special attorney at binibigyan ka po ng authorized bilang ikaw ay may kaalaman regarding sa kanyang ipinapakasuyo sa iyo. So, yun po. Nakasad po sa special power attorney kung ano po yung kinakailangan o kailangan ng isang kliyente or humingi ng tulong sa iyo. Doon po nakasad doon kung ano po ang kailangan niyang tulong para sa iyo. Halimbawa po, sa labor case po, dahil wala siyang kakayanan o wala siyang kaalaman regarding po sa pagreklamo sa labor, at ikaw naman ay may kaalaman, ay bibigyan ng authorization na panghahawakan. Yan po yung special power of attorney na sinasabi ko. At ito po ay kailan nakasad po doon na unang-una po doon sa special power of attorney